Ang tinatawag na kasaysayan ay tala ng mga pangyayari na isinulat base sa mga eksistidong mga dokumento, at nagiging mga naratibo na humuhubog ng ating pagtanaw ukol sa mga naging kaganapan sa nakalipas. Subalit, papaano kung ang ilang mga dokumento ay hinuwad lamang? Ano ang magiging epekto nito sa ating tinatanggap na kasaysayan sa kasalukuyan? Sa pagkakataon pong ito, ay amin pong ipapakilala sa inyo si Roman Roque, ang maituturing na dakilang manghuhuwad ng mga kontrobersyal na dokumento na bumago ng kasaysayan ng Pilipinas. Samahan po ninyo kami sa pagtalakay sa tatlong kontrobersyal na dokumento na sinasabi na kanyang hinuwad. Maglalambing po lamang kami sa inyo na kung bago po kayo sa ating channel, ay mangyari po lamang na mag-subscribe sa ating channel, pakipindot na rin po ang notification bell, at mag-like. Hinihikayat po namin kayo na kung mayroon po kayong paksa na gusto po ninyong talakayin sa aming mga pag-aaral ay pakisulat na lamang po sa comment para po aming masaliksik sa mga susunod na panahon. Sa panimulang taon 1900, ang hukbo ng Republika ng Pilipinas sa pamumuno ni General Aguinaldo ay unti-unti nang natalo ng superior na sandatahan ng hukbong Amerikano at nagsimula na silang sumuko sa mga mananakop. Isa sa mga opisyal ng hukbong Pilipino na sumuko sa mga Amerikano ay ang isang opisyal mula sa probinsya ng Nueva Ecija na si Roman Roque. Sa kanyang pagsuko, si Roque ay naglingko sa hukbong Amerikano bilang clerk at interpreter sa headquarter ni General Frederick Funston na nasa bayan ng San Isidro na noon ay kabisera ng nasabing probinsya. Noong Pebrero 8, 1901, sumuko sa mga Amerikano ang 6 na mga pagod na gerilya sa pamumuno ni Cecilio Segismundo, isang Ilocano at pinagkakatiwalaang sugo ni Aguinaldo na may dalang mahahalagang sulat at isinuko ito kay Lieutenant Taylor. Ipinaalam ni Segismundo na si Aguinaldo ay may hindi higit sa 50 gwardiya sa punong tanggapan ni Aguinaldo na nasa palanan sa bulubunduking lalawigan ng Isabela sa hilagang silangan ng Luzon, malapit sa dalampasigan ng Pasipiko. Sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan ng isang Espanyol na si Lazaro Segovia, ay nalaman nila ang mga nilalaman ng sulat ni Aguinaldo na isinuko ni Segismundo sa mga Amerikano. Isa sa mga detalye sa sulat ay ang paghingi ni Aguinaldo ng reinforcement para sa kanyang punong himpilan sa palanan. Halos isang taon na ang nakalipas, sa isang pagsalakay ng mga Amerikano sa kuta ni General Urbano Lacuna, ay nakakuha sila ng mga dokumento at blangkong mga opisyal na papel ng nabanggit na general. Naisip ni General Funston na maari niyang mapasok ang himpilan ni Aguinaldo sa palanan sa pamamagitan ng isang hinuwad na dokumento. Sa pamamagitan ni Lazaro Segovia, ginamit nila ni Funston ang kahusayan ni Roman Roque sa panghuhwad at nakagawa ito ng isang peking dokumento na nagsasabi na magpapadala si Lacuna ng re-endorsement para sa himpilan ni Aguinaldo sa palanan. Maging si Funston ay namangha sa kahusayan ni Roque sa paghahanda ng peking dokumento na may lagda ni Lacuna na gagamitin ito para makapagdala ng bogus na reinforcement sa palanan. Katunayan, ang kahusayan ni Roque ay naging bahagi ng memoir ni General Funston na nagdedetalye sa ginawa ni Roque na panghuhwad. Inorganisa ni Funston ang isang pangkat na dadakip kay Aguinaldo sa palanan na binubuo ng mga opisyal na Amerikano na magkukunwaring mga bihag ng bogus na reinforcement at ang mga opisyal na Filipino na akto na pinuno ng mga sundalong makabebe. Ang bogus na reinforcement ay bumaba ng kasigiran at naglakbay ng ilang araw hanggang makarating sa himpilan ni Aguinaldo kung saan naganap ang pagdakip ng mga Amerikano. Ang susunod naman sa ating listahan, na sinasabing iginawa ni Roman Roque ng huwad na dokumento ay si Jose Rizal.
Malaman natin na ang mga nobela ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo at halos ang kanyang mga sinulat ay nagtataglay ng maanghang na tuligsa sa simbahang Katoliko magmula sa ugali ng kanyang mga kapariang Espanyol hanggang sa pagbatikos niya sa mga pangunaging nitong dogma. Inaakala nila na ang mga ideya ni Rizal ay magiging higit na impluwensyal sa kanyang kamatayan. Nang patayin si Rizal, isa sa mga ipinalutang ng mga taong simbahan, na si Rizal ay pumirma ng isang retraksyon na binabawi ang kanyang mga sinulat laban sa simbahan, subalit walang maipakitang dokumento. Sa ganito, nagkakaroon ng sospecha ang ilan na hindi lumagda si Rizal ng retraksyon. Sinasabi na dahilan sa napabalitang paraan ng pagdakip kay Aguinaldo sa pamamagitan ng huwad na sulat. Kinuha nila ang pagkakataon para sa pinakahihintay na sandali para sa mga arkitekto ng retraksyon ni Rizal. Nilapitan nila si Lazaro Segovia, na noon ay tagapamahala ng isang sentro ng asukal sa Mindoro, na pag-aari ng mga klero, ay muling inatasang kunin si Roman Roque. Makalipas ang ilang buwan, nang ipagdiwang ni Don Antonio Abad, isang kilalang residente ng San Isidro, Nueva Ecija, ang kanyang ika-negatibo 15 kaarawan noong Agosto 13, 1901, si Roman Roque, na malapit na kapitbahay at kaibigan ng mga abad ay kabilang sa mga bumati ng sa may kaarawan. Sa pakikipag-usap sa ni Roque sa nakakatandang panauhin, ibinunyag nito na siya ay sinundo ni Lazaro Segovia mula sa San Isidro di nagtagal matapos ang balita ng pagkakadakip kay Aguinaldo. Dinala siya sa Maynila at pinatuloy sa Hotel Cuatro Nations sa Intramuros, kung saan siya nagtrabaho sa pagpapanday ng sulat at pirma ni Rizal. Nakagawa siya ng humigit kumulang 5 kopya ng peking sulat na inihanda ng mga pari, anya. Naisip niyang itago ang isa para sa kanyang sarili, ngunit kinuha ang kanyang kopya, dahil ang mga pari ay nangangailangan ng karagdagang kopya. Siya ay nagtrabaho sa paghuwad sa loob ng halos 10 araw, naalala niya. Nang tanungin kung magkano ang ibinayad sa kanya para sa trabaho, ibinunyag niya na ibinigay sa kanya ang katumbas ng kanyang sweldo sa loob ng 2 buwan sa serbisyo ng gobyerno. Naalala ng mga residente ng San Isidro na halos 2 linggo na wala si Roque sa kanilang bayan. Maging si Andres Bonifacio ay isinasabit sa kontrobersya. Pinalalabas ng historian na si Glenn Anthony May sa kanyang libro, na Inventing Hero, na ang ilang mga dokumento ukol kay Bonifacio, na nagmula kay Epifanio de los Santos ay huwad. Ginamit ni May ang akusasyon na ito upang madiscredit ang kabayanihan ni Andres Bonifacio. Pinalalabas ni May na ang mga dokumento ukol kay Bonifacio ay maaring nahinuwad sa matandang Kapitolyo sa San Isidro, Nueva Ecija, sa panahon na si Epifanio de los Santos ang gobernador at si Roman Roque naman ang siyang sekretaryo ng nasabing probinsya. Sa paglalagom ng pag-aaral na ito, mayroong 3 dokumento na sinasabing hinuwad ni Roman Roque. Una, ang sulat ni Lacuna na ginamit sa pagdakip kay Aguinaldo na tiyak na ginawa nito. Subalit ang 2 dokumento, ang retraksyon ni Rizal at ang ilang sulat ni Bonifacio, ay hanggang sa ngayon ay nasa katayuang kontrobersyal, dahilan sa mayroon mga pangkat na pumapanig sa posibilidad at pangkat na kontra naman sa posibilidad nito.